Sa mga uuwi at paalis ng bansa, huwag po kayong maglagay ng mga mamahaling gadget kung ayaw yung mangyari ito sa inyo. Singer-composer na si Aisa Sigera, dismayado sa NAIA Airport, humakot ng libo-libong reaksyon ang post nito sa Facebook matapos maglabas ng sama ng loob sa NAIA sa pamamagitan ng pag-post nito sa kanyang social media account na nawalan umano ng gamit ang bagahe ng kanyang asawa na naging dahilan kung bakit marami ang kinabahan na baka bumalik na umano ang nakawan sa loob ng NAIA Airport. Ito'y matapos na mag-viral ang post ng singer-composer na si Aisa Sigera nang ibunyag sa publiko na nawala ng mamahaling laptop at mamahaling relo ang bagahe ng kanyang asawa sa loob mismo ng NAIA Terminal 1 pagkarating mula sa United States sakay ng Philippine Airlines flight. Narito pakinggan po natin ang salaysay ng mag-asawa para makapag-ingat po ang lahat, lalo na ang mga OFWs at balikbayan na pauwi sa Pilipinas, dahil alam naman po natin na matagal ng isyu sa NAIA ang nakawan noon pa man. Nung nangyari sa bagahe, bakit nawala? So, I had a flight from San Francisco to Manila the other day. Tapos pagdating ko, dumating naman yung maleta. Siyempre, normally pag dumadating naman yung maleta, parang hindi mo naman siya chinecheck agad sa loob, di ba? So, pagdating namin sa bahay, binili ko to ng ng watch, yung Apple Watch, tsaka laptop. Pagbukas namin, wala na talaga, as in wala. Sa salaysay ng mag-asawa, napansin umano nila na ang kanilang bagahe ay may laslas. Inilarawan nila na bakas umano ito ng isang patalim na talagang sinadya umano para mabuksan ang kanilang bagahe. Kaya paalala po sa mga uuwi, OFW at mga balikbayan, bago kayo lumabas sa airport, i-check nyo po muna ang inyong mga bagahe. Baka may mga nakatagong pinaglaslasan at nang makapagreklamo kaagad kayo sa NAIA. Alam mong nakakat siyang ganon kasi sobrang precise yun. Sobrang precise yung pagkakakat. What we did, kasi wala naman kaming contact sa sa NAIA or sa PAL. So what I did was nag-post po ako sa sa Facebook page ko. Kasi so post ni Aisa na sabi nito, "Hello NAIA 1, kakarating lang ng asawa ko mula US sa pamamagitan ng FAL flight. May nawawala pong 2 bagay sa loob ng box at maleta niya. Pwede kaya makausap yung security niyo dyan para ma-check yung mga lost items?" Ito yung nag-viral na humakot ng simpatya at maraming reaksyon na ikinabahala naman ng iba na baka bumalik na ang nakawan sa NAIA dahil dito sa post ni Aisa na nag-viral sa social media. Nag-post na si Ice para lang at least maalertohan kung sino man yung pwedeng maging makatulong sa amin to assist us. Sa Amerika pa lang, meron nang nagkamay ni Hilda dun sa valuable items ninyo sa bag, o ang kutob ninyo ay dito nangyari sa Pilipinas? Well, we can't really ang isang pwedeng possibility is pwedeng yung TSA nag-check kasi talaga sila ng bag sa loob. And kung meron silang mga items na nakikita na parang hindi pwede, kinukuha nila yon. But I've also had that kind of experience. And normally, may notice of inspection yon. Syempre, hindi naman pwede nilang kunin lang yung gamit tapos biglang hulaan mo na lang kung sinong kumuha. Yung TSA, naglalagay sila ng notice of inspection sa loob ng bag. Tapos sasabihin nila na this was inspected by TSA. Ito yung malaking misteryo ngayon mga kababayan. Ayon di umano dito sa asawa ni Aisa, kapag bubuksan ang isang maleta sa Amerika, mag-iiwan ito ng notice para ipaalam na binuksan ang bagahe. Pero wala silang notice na nakuha at ang nakapagtataka pa dito, bakit may laslas yung kanyang bagahe? Saan kaya ito ninakawan? Hindi talaga namin alam kung saan talaga na-intercept yung bag. Pero ang nangyari kasi was sumagot naman agad si PAL. So, what happened was, nag-usap kami, nag-exchange kami ng emails, and then, tsaka 2 full days yung investigation nila. Parang every 3 hours may nakukuha kaming update sa kanila kung ano na yung ginagawa nilang action. Lisa, hindi ito ang unang beses mo na nagbiyahe. Kaya, masakit sa kalooban na sa ilang beses ka na nagbiyahe, mula Amerika hanggang Pilipinas, ay ngayon, nakita mong ganyan na nawalan ka ng gamit? Yun po yung yung parang nakakatakot na feeling kasi
I've been traveling po, even before, as in patagal na, talagang for the last 30 years, kumbaga parang ganun, I've been traveling. So first time ko po talaga ma-experience yung ganong kinuha sa loob ng maleta mo. Parang, anong ilalagay mo? Parang may mga nagsasabi kasi na parang, huwag kayong maglagay ng valuable sa loob ng maleta. But everything is valuable inside our luggage. It shouldn't. Hindi, ang sinabi nila is yung laptops kasi nga parang dun yata mahigpit si TSA na parang I think yung lithium na battery. Parang yung sinasite din na reason na pwedeng reason kung pero bakit hindi kasi in-slash nga yung bag natin. Pero hindi na gaganon yung TSA na nagsaslash. At kung meron man, mag-iiwan siya ng notice na papel. Nakaranas akong ganyan, partner. Iniwan ko naman parang battery. Bawal kasi iwanan ng battery sa check-in. Pero may notice. May papel. Parang may slip. Nag-get in touch na ba ang gobyerno sa inyo, Ice? Because you posted and it created a scene, di ba? Partner, siyempre, ano siya, celebrity si Ice. Oo naman. Nag-get in touch na ba yung gobyerno? Nag-get in touch na ba ang gobyerno sa inyo, Ice? Because you posted and it created a scene, di ba? Partner, siyempre, ano siya, celebrity si Ice. Oo naman. Nag-get in touch na ba yung gobyerno sa inyo? Actually, ano po, yung assistant po ni Secretary Vince Dizon, because I know him from government. So, I mean, talagang even before when I was still part of government, national government, we've been working together. So siguro may ganong ding kumbaga malasakit ba na they wanna find out para at least ma-actionan. And I mean, I'd like to think that ngayon talaga very active sila to really address po itong issue na nangyayari sa NAIA. Kasi, syempre, mukha po ng Pilipinas yan eh. Oo, sabi nga namin nakakahiya. Kung dito nangyari, nakakahiya. Sa totoo lang, parang ang dating magnanakaw tayo, di ba? Damay-damay tayo. Kung dito man po nangyari. But we have to establish first, Liza and Ice, na dito nangyari. Yes, opo. And, well, PAL has informed us na as per their nagawa sila ng sarili nilang investigation and they said na parang meron naman po silang protocol and process doon and wala daw po. So, hindi nila alam talaga kung saan. Kasi kung hindi sa Philippines, hindi rin nila alam kung paano nila nag-body search din sila sa mga nagtrabaho daw during that time. Bukod sa CCTV, chinek nila. Kaya medyo matagal din sila nakabalik after nun kasi they really had to check everything. Hindi, pero mahirap naman itago din yun. Ano bang nawala? Isang laptop po at saka Apple Watch. Yung Apple Watch po na yung Ultra, kasi pasalubong ko sa kanya Ultra 2. Ay, mga $1,000. Mga 1,000 yung pa, may git 50,000. Yung laptop, anong laptop yun? Po, nasa mga almost $1,000 din po. Pero may mga nagtatanong din, Lisa, Ice, bakit hindi nyo na lang hand carry? So, kasi po may dalawa Bumili kasi kami ng laptop para sa office. Opo. So, may tatlo na siyang laptop na nasa backpack. Wala siyang carry-on. So, wala siyang choice kundi ilagay yung isa dun sa box. Oo. So, tinanong naman nila ako during the screening. So, I told them that I'll be bringing this laptop with me. And then, hindi na po talaga kasya. Kasi po, may limit na rin po ngayon sa aeroplano, di ba? Parang you can't, even yung yung carry-on mo, yung sa personal bag mo, wini-weigh na rin siya. So, I really left it there. No. Well, I was, hindi naman mawawala. So, siguro yun po yung mali ko. Pero yung paliwanag mo, feasible yun kasi may battery yung laptop Oo. Kaya lang, weird naman na walang notice, na walang iniwan. At saka, by this time, dapat nag-communicate na yung TSA kung meron man. Kung may TSA talaga na kumuha, hindi po sila pwedeng kumuha ng bagay na hindi po nila. Kasi that's theft also there. So, di ba, kung ganun ang nangyari, we can actually also sue in the US. Kasi hindi po dapat
ginagawa ng TSA yung kumukuha ng mga bagay na hindi po nagpapasabi. Or kung ganun man po yung nangyari, sana po may nagpasabi from that airport to our airport to tell them that this particular bag may kinuhang mga gamit dito. Tama. So, whether ibabalik nila yun or hindi, at least na-notify yung passenger. Hindi yung may kita mo na lang po yung bag mo, bigla na lang wala nang gamit, tapos may ano pa ng kutsilyo na yun po yung dapat ayusin po nila yung protocol nila doon. Kung napanood mo ang buong video, kabayan, ano ang masasabi mo? Sadya kayang ninakaw ang laptop at relo? At saan kaya ito ninakawan? Pakikomento ang inyong pananaw sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.